Matthew chapter 23, verse number 23. Okay? Sabi ho ng salita ng Diyos, woe unto you. Amen? Medyo mabigat. Mabigat yung sinasabi ng Bible, woe unto you. So, ibig sabihin sa Tagalog niyan, sumpain kayo. Diba? Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, or anise and cumin, and have omitted the weightier matter of the law, judgment, mercy, and faith. So this ought ye have done, and not to leave one another undone. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa umagang ito na inyo pong pinagkatiwala sa amin. Salamat sa pagkakataon that we come together and feasting on thy words, studying thy words, Panginoon. Lord, sa umagang ito ay pangunahan niyo po ako sa pangaral ng iyong salita na wala hong hadlang sa pangaral na ito, Panginoon, maging ang kalusugan at ang mga bagay na nasa loob ng puso, Panginoon, ay inyo pong ayusin. Patuloy na kami po'y patawarin, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Nawa o Diyos, ang bawat isa ay maunawaan ang mensaheng ito, mabigat, ngunit kinakailangan na ipahayag at sa kabigatan, dito namin makikita ang aming pananampalataya na kami ay lumalago pagdating sa usapin ng pera, Panginoon, at pagbibigay. Tulungan niyo ho kami na ang puso namin ay maging handa na tanggapin ito. Lord, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So sabi ng Bible, kung titingnan natin yung aklat ng Matthew, chapter 23, sa wikang Tagalog, ang sabi niya rito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naani ninyong mga yerba buena, ruda, linga, ngunit kinaliligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. So huwag ninyong kaligtaang gawin ng mga ito. Kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Okay? So sa ating pagpapatuloy, last week, ay sa subject natin na tinatawag na a historical journey into tithing, God's unbroken pattern through the ages. So merong tinatawag na historical pattern o historical journey kung bakit kailangan magkaroon o bakit magkaroon na kinakailangan natin mag-tithes tayo o kailangan natin ibigay ang ikasampung bahagi para sa gawain ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ho nawala ito. Kaya nga sabi rito, unbroken, di ba? Pattern through the ages. So, tinalakay natin last week, yung una, sabi ko nga sa inyo kanina, nung Sunday, tithing is not simply giving money, but it is worship shaped by sound doctrines. Amen? So, from patriarch, before Moses, to the nations of Israel, to the early church, and throughout centuries of Christian traditions, kung makikita natin yung pinaka-pattern ng tithing, mula doon sa patriarch, kila Abraham, kila Isaac, kila Jacob, hanggang dumating yung kautusan. Ano yung kautusan? Yung law ng time ni Moses, pinaigting, hanggang sa ito ay ibinigay sa bansang Israel
at hanggang sa early church, dun sa New Testament church, hanggang sa mga sinaunang mga Kristiyano pa after the New Testament, at hanggang sa ating modern church today. So, ibig sabihin, hindi tinigil ang pag-iikapo or pagbibigay ng ikapo. So, last week, dinil natin yung number 1 is tithing in the age of the patriarch, so before the law. Amen? So, nandun sila Abraham, binigay niya doon kay Melchizedek, sa Genesis chapter 14, verse number 18 to 20. And then si Jacob naman, na habang siya naroon sa Bethel, so yung historical insight nito, the patriarch, so understood that giving a tenth was a sacred expression of gratitude. So ibig sabihin daw, ito'y sagrado na pagbibigay natin ng ikapo dahil sa ating pagpapasalamat. Okay? Na ang Diyos ang siyang nagpala sa atin. So ang pangalawa ay makikita natin tithing in the age of Moses. So the formal law established. So doon na ho binigay yung 10 Commandments. So kaya makikita natin sa book of Leviticus 27 verse number 30 na yung tithes ay para sa Panginoon. Sa book of Numbers, Deuteronomy, ito po yung pinaka-covenant na organize, ibig sabihin by order na ibinigay ng Panginoon ito. So, ito rin po ay para sa mga Levites. Ang tawag dito is Levitical tithes kasi ang mga Levites ay wala silang mana sa Panginoon from the 12 tribes, ngunit ang kanilang trabaho ay nasa templo lamang sila. Kaya ang mga tao sa Israel noon ay nagbibigay sila ng kanilang ikapo para mapanatili ang templo, para mapakain ng mga Levita, at para matulungan ang mga nangangailangan. At tinatawag din ito na festival tithes. Okay? Or pangatlo, the poor tithes, so every third year. So ito po ay pagtulong din sa mga mahihirap, sa mga orphans, sa mga foreigners, at sa mga nangangailangan. Okay? Ang pangatlo, tithing in the age of the kings and the prophet. Kung titignan natin yung senaryo, yung pagkakasunod-sunod niya, mula doon kay Abraham, mula doon kay Moses, so tapos na yung law, ibig sabihin, tapos na yung panahon ni Moses. So ano yung pumalit kay Moses ngayon? Ang pumalit kay Moses ngayon, yung mga kings and mga prophets. Di ba? So meron ng mga kings and mga prophets, pero pinag-igting ito dun sa 2 Chronicles chapter 31, Nehemiah chapter 10, and then sa Malakay 3 verse number 8 to 10. So ibig sabihin, so sila yung nagbibigay under faithfulness. Bakit? Yung abundance na ito. Ibig sabihin, yung kanilang kasaganahan, nagbibigay sila dahil sumasagana sila o nagbibigay sila dahil pinagpapala sila ng Panginoon. Or otherwise, under unfaithfulness because of what? Neglection. Pakibukas nga po yung pinto. Okay. So because of neglection, ibig sabihin, so naniniglect o ibig sabihin nakakalimutan, kinakalimutan. Amen? So through Malakay, di ba? God confront His people. Ibig sabihin, kinumpronta ni Malakay, ni Prophet Malakay, ang mga tao sa Israel dahil sa kanilang pagbibigay ng hindi tama. Now, today, let's go to the New Testament. So, pupunta na tayo dun sa New Testament. Okay? Kaya nga, may mga nagsasabi na ang tithing daw ay hindi na naayon sa New Testament. Kasi sa New Testament, ang giving sa New Testament is what is called a grace giving. So, hindi ho totoo yun. Kasi ang grace giving, tinatanggal nila yung tithing. So ang sinasabi sa grace giving sa kanilang teaching, ang grace giving is kung ano na lang yung kaya mong ibigay o kung ano yung laman ng puso mo, yun ang iyong ibibigay. But take note, sa New Testament, iba yung giving sa New Testament. It's more than a tithe ang ibinibigay mo. So, tignan natin sa number 4. Number 4 is tithing in the name of Jesus. Diba?
So affirm but transform. Okay? So dun sa Matthew 23 verse number 23. Actually, sa Matthew 23 verse number 23, sino yung mga nagbibigay ng tithes na ito? The scribe and the Pharisees. Sino itong mga scribe na ito? Yung mga scribe na ito, sila yung mga lawmaker, di ba? Or ibig sabihin, sila yung tagapagturo ng kautusan. Take note, sila ang tagapagturo ng kautusan. At yung Pariseo naman, sila rin po ang mga religious leaders sa temple. Di ba? Pero nirebuke sila ng Panginoong Jesucristo. Di ba? So Jesus rebuked the Pharisees for heartless legalism. So bakit? Kasi nagbibigay sila ng tithes, pero meron silang ibang mga nakakaligtaan. So, ibig sabihin, they tithe carefully yung kanilang mga inaaning ito, but neglected weightier matters. Diba? Kaya nga sabi ni Kristo, nagbibigay ka ng tithes mo, nagbibigay ka ng ikapo mo, pero hipokrito ka. Sabi ng Panginoon. Diba? So, Jesus said, this ought ye have to be done. Sabi ng Panginoon, ito yung dapat niyong gawin. Sabi niya, sa Tagalog, ang sabi niya rito, huwag ninyong kaliligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. Diba? So, nagbibigay ka nga ng ikapo, nagbibigay ka nga ng tithes, pero may mabigat na hindi mo ginagawa. Diba? So, ano yun? So, makikita natin dito yung sinabi ni Jesus, yung, ano sabi niya rito? Yung katarungan, so pagkahabag at ang katapatan, di ba? Yung sabi ni Jesus, nagbibigay ka nga, pero wala namang kahabagan sa'yo. Nagbibigay ka nga, pero hindi mo naman sinusunod, wala namang katarungan sa'yo. Paglalapastangan, di ba? Sabi ni Jesus, nagbibigay ka nga ng tithes mo, wala namang katapatan, di ba? Kaya ang sabi ni Jesus, kayo ay mga hipokrito. Diba? Masakit na salita yung pag sinabihan ka na, ikaw, hipokrito ka. Diba? So, ikaw ay pabalat kayo. So, ikaw ay pakitang tao lamang. So, number 1, so makikita natin dito, Jesus affirms the practice. Diba? So, ibig sabihin, pinagtibay ito ng Panginoon. Yung tithes na ito, hindi ka lang basta-basta sa New Testament na magbibigay. Tama? Hindi, pag-fulfill ko na yung 10% ko, okay na yan. So, hindi lang fulfilling ito. Kundi merong pagpapatibay sa ating pagpapractice pagbibigay ng ating 10%. Sabi niya, He never condemned the tithes. Amen? So, sa New Testament, hindi niya tinanggal ang tithing. Tama? So, walang sinabi sa Biblia na tinanggal niya yung tithing. Di ba? So, He condemned empty rituals without righteousness. Ano yung sinasabi niya sa pagbibigay ng tithes? Yung nagbibigay ka ng tithes, pero parang ginagawa mong ritual ito. Are you listening? Even para bang, sige, nakagawian ko na Nakagawian ko na magbigay ako ng tithes. Pero may mga bagay kang ibang nalilimutan na ito yung mas mahalaga, pinakamahalaga. Sa ibig sabihin, sa ating pagbibigay, meron pala tayong tinatawag na katapatan na nakikita ng Panginoon yung puso natin pag tayo'y nagbigay ng tithes natin na totoo mong ipinagkakalob ito sa Panginoon. Amen? So, hindi mo ito ginagawa na pakitang tao. Para bang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ito, nagbigay ako ng tithes ngayon. Nagbigay ako ng 10 bahagi. Nagbigay ako ng aking offering ngayon. So, parang pinapakita mo sa sarili mo, parang pinapakita mo na ikaw ay nagiging pakitang tao at nakikita ng maraming tao yan na nagbibigay ka. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ito nagiging ritual lamang, hindi ito nagiging tradisyon lamang ng iglesia, ngunit ito ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Amen?
Kaya nga dito natin masusukat yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? So, nagbibigay ng ikapo, ngunit hindi ayon sa katuwiran. Kaya sila ay tinawag na hipokrito. Amen? So, hindi ayon sa kanyang katapatan, hindi ayon sa pag-ibig sa Panginoon, hindi ayon sa pagsamba. Nagbibigay tayo, hindi sa tradisyon, kundi ayon sa katuwiran at hindi pakitang tao. Now, you remember, laging sinasabi ng Panginoon yung mga Pariseyo, sabi niya kayo, mga hipokrito kayo eh. Naalala niyo ba the story of the widow who gave the 2 mites? Ano yung 2 mites? Sa panahon natin yun, mamera na lang yun eh. Diba? So habang tinitignan ni Jesus yung mga nagbibigay, noong unang panahon kasi, ang kanilang offering box, hindi ganyan. Pag hinulog mo yung offering box mo yun, parang bakal yun eh. So iron yun, di ba? So tapos parang dudulas yung pera mo, di ba? So siyempre, pag coins ang ibinigay mo, kakalansing yun, di ba? Ngayon, yung mga Pariseyo din, yung ibang mga nagbibigay, malalaki yung kanilang ibinibigay. So, walang kalansing. Ibig sabihin nun, talagang hindi barya yung kanilang binibigay. So, nakikita ng mga disciples yun, so, malaki yung binibigay nila. Pero sabi ni Jesus, sino ba yung talagang tapat na magbigay? So nakita ni Jesus yung babaeng widow na ito na nagbigay ng 2 mites lamang. Sabi niya, etong babae na ito. Bakit? Kasi nung siya ay nagbigay, ibinigay niya ang lahat sa kanya at the same time, walang itinira at buong puso niyang pinagkaloob ito sa Panginoon. Diba? Now, hindi ko sinasabing ibigay mo lahat. Ang sinasabi ng Panginoon noon, tama ba ang puso mo pag nagbibigay ka? Amen? So, hindi pwedeng nag-tithes ka, hindi pwedeng nag-offering ka lamang, pero hindi naman tama ang pagsunod mo. Kaya minsan parang nagkakasala tayo sa Panginoon. Amen? Na hindi naman talaga yan ay ikapo. Pero pag inilagay mo ng ikapo, hindi tama. So, who is your pleasing when you give your tithes and offering? Sino yung piniplease mo pag ikaw ay nagta-tithes and offering? Hindi si pastor, hindi kung sino man, kundi ang Panginoon. Or wala kang ipagmamayabang na nagbigay ako ng malaking ganito o nakapagbigay ako ng ganito. No! It is because of God. So dahil yan, sa mercy and the grace of God. Kaya nga giving is a grace of God. Kaya tayo nakakapagbigay. Amen? But honestly speaking, when we talk about giving, when we talk about to give, ang tao ayaw talaga magbigay. Tama? O ngayon, panahon ng pagbibigay. Marami tayong matatanggap ngayon. Ngayong Disyembre. Tama? So, kaya usap-usapan nga daw yung Noche Buena na 500. So, sa palagay ko naman, maaaring magkakasya kung pagkakasyahin mo. Kung yun lang talaga yung pera mo, 500. Tama? So, mapagkakasya mo. Yung ang 20 pesos na pagkakasya mo, gusto mong kumain eh. Diba? O bibili ka ng bangus, bibili ka ng tilapia, di ba? Yung 20 pesos mo. Man? So magkano yung bangus ngayon? 5 piso ba? Yung chichirya? Di ba? Tsaka yung bangus. Kasi gusto mong kumain. Di ba? So mapagkakasya nga. Now, ngayon, maraming mga magbibigay din ng mga Noche Buena pack, di ba? So, nandiyan si mayor, nandiyan si gobernador, o kung sino man magbibigay sa atin. Diba? So, tingnan natin yung ibibigay. Minsan, napipintasan yung kanilang binibigay. Nagbigay ng hotdog, bakit ganito lang kaliit?
Di ba? Tapos marami tayong sasabihin. Samantalang yung kinurakot nila, gano'n, wag mo na silang intindihin, sasama lang yung loob mo. Amen? Ang mas maganda na ikaw, binigyan ka, kahit na kaunti, or hindi bukal sa kanilang puso ang pagbibigay, o nagbigay lang sila para makita ng tao na sila ay nagbigay, but in the sight of God, they are hypocrites. Amen? Pero kung totoo sa puso mo na nagbigay ka, alam niyo bang, sabi nga, pag nagbigay ka, hindi pwedeng hindi ka masasaktan. Tama? Hindi ba, minsan, pag tayo'y nagmamahal, nasasaktan tayo kasi nagbibigay ka. Ilan na sa inyo ang nagmahal na nasaktan? Pastor, may hugot ka. Diba? Sasabihin mo, binigay ko ang lahat, pero bakit ganito? Ganun talaga. Masakit ang magmahal dahil masakit din ang magbigay. Lalo na pag malaki na yung nabibigay mo sa Panginoon. Are you listening? Man? Pag malaki yung nabibigay mo sa Panginoon, so more than 1,000 na, man. Dati kalahating libo lang yung binibigay mo. Ngayon, 1,000 na, or tawag dito, more than 1,000 na, umaabot ka na ng 10,000, 20,000, di ba? 30,000, or may, sana dumating yung pagkakataon na makapagbigay ka na ng 100,000. So, ibig sabihin, kapag lumalaki na yung giving mo, lumalaki yung blessing mo. Hindi pwedeng maging stagnant yung giving mo. Tama? So, Lord, ang goal ko ngayon, for 5 years, eto lang yung giving ko. No, hindi tama yan. So, kaya nga, we are praying a blessing sa Panginoon. So, bakit ka nagpipray ng blessing? Kasi pag nagpray ka ng blessing, ibig sabihin, lalaki yung giving mo. Ang mahirap, yung blessing mo dumating, pero yung giving, wala. Are you following? Are you listening? Nagpray ka ng trabaho, nagpray ka ng negosyo, nagpray ka ng ito, binlas ng Lord yung negosyo mo, binlas ng Lord yung trabaho mo. How much you give to God? Amen? Naunawan po ba natin? That is our battle. In my part, naiintindihan ko kayo. Why? Kasi meron kayong pangangailangan. Pero hindi ako yung iintindi sa inyo, yung Panginoon. Alam niyo ba, kung po pwede lang, huwag na tayong magbigay sa Panginoon. Kung po pwede lang. Pero hindi po pwede kasi naka-aircon tayo eh. Tama? Okay sana kung sasabihin ng gobyerno, Pastor, yung kuryente nyo, tubig ninyo, lahat ng pagkain ninyo, lahat, pati pag-aaral nyo, pati sasakyan mo, Pastor, bahay, libre na yan, bibigay namin sa gobyerno yan. Kahit wag na kayong magbigay. Pero hindi ko po pwede rin. Now look at number 2. The number 2 is what? Jesus deepened the meaning. Pinalalim pa ng Panginoon, pinalawig pa ng Panginoon yung tinatawag na pagbibigay. So, giving must come from a heart of justice, mercy, and truth, or faith. Amen? So, ibig sabihin, ang pagbibigay, sabi ni Jesus, nanggagaling dun sa merong katarungan, merong kahabagan, at merong katapatan. Amen? So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagbibigay sa Diyos, nandun yung pinakakatuwiran. So, pag nandun yung katuwiran, so nandun yung katapatan. At nandun yung tinatawag na kahabagan. Amen? So, kumbaga na, ikaw ay nagbibigay dahil mahal mo ang Diyos. Are you listening? Naunawaan po ba natin? Amen? Kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon.
So nagbibigay tayo sa Diyos because what? Christian giving is still rooted in honoring God. Now, kung ang giving natin dito sa church, nagpapayabangan tayo. Hindi katulad ng ibang religions. Every December, meron silang Thanksgiving. Meron silang pasasalamat. Pero ang iba, nagpapayabangan na lang sa kanilang mga giving. Hindi tayo ganun. O si brother, ganito yung binigay. Ang laki ng binigay. Tatapatan ko yan. Pero yung kanyang kanyang kayabangan na yun, inutang niya lang yung kanyang Thanksgiving. Hindi tama yan. And Christian giving is still rooted in honoring God, but must flow from a renewed heart. Saan nanggagaling yun? Dun sa puso natin. Diba? Pag tayo nagbigay, so meron talagang pinakapuso. Amen? Kaya sabi ni Jesus, mas pinalawig niya pa, pinalalim niya pa ang pagbibigay. Diba? Kaya ang tanong ko sa iyo ngayong umaga, gaano nakalalim ang pagbibigay mo sa Panginoon? Amen? Gaano kalalim? Naalala ko sa church dito, first time pa lang ako nagkaroon ng sacrificial giving. Wala pa kayo. Nandun pa kami sa pinaka-old church namin. Ewan ko na-remember ni nanay. Doon kami sa may Matain, sa may highway. Ang unang pinagtipunan ho namin, nasa silong ng mangga kami. SM. Wala ho kaming buwong. Naabutan mo yung Patrick? Hindi, no? Nanay, naabutan niyo, no? Sila nanay. Nandun kami, Sunday, nag-service kami, nasa ilalim lang kami ng puno ng mangga. Amen? Yun ang pinaka-shades namin. Ay hindi, doon pa kami sa alam niyo yung bukuhan? May bukuhan dyan sa may Matain eh. Yun, church namin yun. Sabi ko, mag-sacrificial giving tayo sa Panginoon. So, member, maglalakad. Talagang walang pamasahe. Ginawa ho nila yun. Pero minsan ko lang ho ginawa yun. Amen. So, kung titignan ho natin ang ating giving, look at the early church. Tithing in the early church. Tithing in the early church, generosity beyond 10th. So, generosity beyond 10th. Early church to. Saan? Sa New Testament church sa Book of Acts. Book of Acts chapter 2, verse number 44 to 45. Acts. Now look at the Bible, sabi, and all that believed were gathered together and had all things common. Sino to? Believers itong mga to. Church ang pinag-uusapan dito. So ito yung 3,000 souls na naligtas. They are church. They gathered together and had all things common. Isa yung kanilang pag-iisip. Sabi rito, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. Look at their giving in the New Testament. In the book of Acts, sabi rito, they sold their possession. Now, bakit nila binenta yung kanilang mga ari-arian? Because there was a great persecution in those days. Merong malawakan na pag-uusig, pinapatay ang mga Kristiyano nun during those days. Amen? So ngayon, ang ibig sabihin, hirap ang simbahan during those days. Kasi hindi sila makakilos talaga ng tama. Kasi merong persecution.
So paano uunlad ang gawain? Paano magpapatuloy ang gawain ng Diyos? Now, where is Peter? Preaching, still preaching. Si Pedro, habang nangaral si Pedro, may 3,000 mga naligtas. Hindi lamang merong 3,000 roon, may higit 3,000 dahil meron ng mga believers during the time in the book of Acts, meron ng 500 na mga naligtas, chapter 1. And so makikita ho natin yan. So they sold their possession. What is the purpose, mga kapatid? Yung pagbebenta ng kanilang mga ari-arian. Look at this. And parted them to all men as every man had need. So ginagamit nila yung giving nila dahil meron silang pangangailangan. Amen? So merong pangangailangan ng iglesia, may pangangailangan ng bawat membro, dahil merong persecution during those days, mga kapatid. At makikita natin din yan mamaya sa 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9. So kung gaano sila ka-generous magbigay. Amen? Now, hindi itinuring ng sinaunang iglesia na baliwala yung ikapo. Na bilang parang balingwala ang ikapo. Yung pagbibigay. Hindi nila pinawalang bisa ang gawain ng pagbibigay ng ikapo. At wala kang makikita. Sa halip, dahil sa udyok ng banal na Espiritu, ang mga mananampalataya ay nagbigay pa ng higit pa sa tinatawag na tithes and their offerings. Look at number 1, the early church believers shared sacrificially. Man, sacrificially. So some sold property, and then others brought financial gifts to support the church and the poor. Anong dahilan kung bakit sila nagsasakripisyo magbigay? To support the church, to support the members, the needy. Kaya nga sa church covenant natin, kasama yon. Meron tayong mga membro na nahihirapan. Ibig sabihin ng nahihirapan, hirap sila sa kanilang buhay, yung kanilang hindi sila makakain o wala silang pambili ng pagkain. So the church must help the needy. May mga membro na meron tayong karamdaman, tulungan natin sila. That is the purpose of giving. Kung bakit tayo nagbibigay para tumulong. So tayo naman po na church na merong kakayahan na magbigay, nagbibigay tayo sa church, mga kapatid, at lahat ng ibinibigay natin ay ginagawa natin yan na pagtulong sa iba at hindi lang pagtulong para sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Amen? And some sold their possessions. Alam niyo, sa New Testament, mas matindi ang giving. Amen? Alam niyo, ang giving sa New Testament, pinagtibay ang pagbibigay sa church. Amen? Pinalawig ang kanilang pagbibigay upang magpatuloy ang gawain. Kahit may mga persecution, so mas mahirap ang buhay nila noon, ngunit nakakapagbigay. Alam mo, yung iba walang makain. Ang iba walang trabaho. Dahil bakit? Persecution nga, pinapatay ang mga Kristiyano noon. But merong mga Kristiyano na merong sagana sila sa buhay nila, meron pa silang mga properties, meron silang mga ganito, na pwede nilang itulong sa kanilang mga kasamahan, sa mga kapwa mananampalataya, at para umusad yung gawain ng Diyos, look at this, sacrificially they give. Mahirap yung buhay. Makinig tayo, hindi rason na mahirap buhay mo, hindi ka magbibigay. Look at the widow in Sarifat.
Are you listening? So, tignan natin ang widow sa Saripat. Sabi ng Panginoon kay Prophet Elijah, pumunta ka doon sa Saripat. Yung brook of Cherith, tuyo na eh. Kasi during those times, merong famine. Pinapunta ng Panginoon si Elijah sa brook of Cherith. Natuyo na yung brook of Cherith. So every day may dumarating na uwak para pakainin si Elijah. Sabi niya, tuyo na yan, pumunta ka na doon sa Saripat. At merong widow doon na magpapakain sa'yo. Alam mo ba, ang widow those days, kawawa yan. Kasi bakit? Wala na siyang hanap buhay, wala na magpapakain sa kanya. At nakita niya, sabi ng Panginoon, eto, tong widow na ito, diyan ka kumain. Sa dami ng mayaman, sa dami ng may pera, sa lugar doon sa Saripat, bakit dito pinadala ng Panginoon si Elijah sa widow woman na ito? Na nakita ni Elijah na nangunguha ng gatong, man. So para meron silang panggatong sa kanilang lulutuin. Kaya sabi ni Elijah dun sa widow, sabi ng Panginoon, pakainin mo daw ako. Sabi niya, wala kaming pagkain. Ang pagkain namin, eto na lamang. At pagkatapos ito, pag diluto namin ito ng aking anak, bukas mamamatay na kami. Ay sabi ni Elijah, hindi, paghanda mo raw ako. Sabi ng Panginoon. Now look at this. Elijah is a prophet of God. Anong sabi ng widow woman? Ang sabi ng widow woman ganito, sige, dahil sinabi ng Diyos. Are you listening? So dahil sinabi ng Diyos, papakainin kita. Sa pinagluto, habang pinagluto ng widow na ito, si Elijah, kumain si Elijah. Pero alam niyo ba, 3 years na nagkaroon ng famine, pero yung lalagyanan ng pagkain ng widow na ito sa Saripat, 3 years na hindi nauubos. Alam mo, pag mahirap ka, if you're willing to give to God, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Folks, you have a testimony on how the Lord bless your life because you give to God. Amen? Personally, yung blessing ng Panginoon sa akin, ang dami blessing ng Panginoon. Ako, nagpipray lang ako ng bahay eh. Yung meron kaming matiran, kasi for 10 years, more than 10 years, kami nagre-renta ng bahay, di ba? So, sabi ko, Lord, bigyan niyo po kami ng bahay. Amen? So, kasi tapos na ho yung building, Lord, bigyan niyo naman po kami ng bahay. Then, yung bahay namin sa likod, blessing yan. May nagbigay sa amin ng pampagawa niyan. Na isang mananampalataya. So ngayon, bahay lang yung meron kaming matitirahan. Pero meron pa akong isang bahay na binigay uli ng Panginoon sa akin. Sa amin. Kasi kung mapapaalis ako ng simbahan, meron kaming matutuluyan. Which is, binigyan ako ng house and lot yun. Nising ko, wala akong ginastos doon. Binigyan kami ng 500 square meter at binigyan ako ng pampagawa ng bahay. You know, that is a blessing ng Panginoon. Now, hindi ko pinagmamalaki ito sa inyo, kundi ipinapakita ko kung paano ibinibless ng Panginoon tayo. Amen?
Now, look at Apostle Paul. Apostle Paul taught grace giving. Cheerful, generous, spirit-led giving became the New Testament pattern. Ano daw yung pagbibigay ng unang panahon? So, nandiyan ba? Okay. So, nung unang panahon, next. Giving cheerful. Ano ibig sabihin ng cheerful? Masaya kang nagbibigay. No, hindi naman yung pupunta ka sa dito na magtatumbling-tumbling ka, sasayaw-sayaw, yes, sasayaw. Hindi ganun ang giving. Okay? Hindi yung nakikita natin sa Facebook na giving. Na tumatalon, bago lumapit dito, nagsasayaw-sayaw, di ba? Hindi yun, man. So, pag sinabi natin cheerful, ibig sabihin nito, talagang masaya yung puso mo. Maliit man yan, malaki man yan, masaya kang magbigay. Honestly speaking, may mga pagkakataon, wag na lang sa Panginoon, sa ibang tao, pag nagbibigay ka, tumutulong ka, sama ng loob mo. Diba? Mga magulang, pag nagbigay kayo sa anak ninyo, minsan pag humingi, nay, pengin pera. Ano ba yan? Hingi ka na hingi, di ba? Nagkagalit tayo, di ba? Nagalit tayo. Hingi ka na hingi, ganyan. Diba? Mga magulang, relate kayo dun sa akin. Kasi ganun din ako eh. Man? Pero at the end of the day, bibigyan mo rin. Di ba? O meron bang mga magulang dito, pag humingi ka agad yung anak mo, masaya ka nagbigay? Daddy, pengin pera. Ay, ito anak, kasi ako magbigay. Ito, di ba? Ito talaga. Ito, para sa'yo talaga ito, di ba anak? Di ba? Buti sinabi mo, maghingi ka, di ba? Ito, sa'yo talaga ito. Oh, ang saya ko ngayon talaga. Di ba? Alam mo kung tayo mga parents, kung ganun tayo magbigay, talaga ang saya din ng mga anak natin. Ito talaga, mami, daddy, di ba? Tingnan natin sa Panginoon. Pag nagbigay ka ba sa Panginoon, generous ka ba? Pag lalapit ka sa offering, ibibigay mo yung tithes mo. Lord, thank you, Lord. Napakasaya ko. Makakapagbigay ako, Lord, ng ganitong halaga. Lord, salamat po, Panginoon. Blessing to Panginoon, Lord. In all my heart, you search your heart in your giving. If you give generously, or if you give, mga kapatid, with cheerful heart. Tama? Generous, spirit-led giving became the New Testament pattern. This did not replace the tithe. It's expanded it. Oh, kayo nagbibigay ng tithes. Hindi lang tithes ang binibigay mo. Nag-o-offering ka pa. Nag-thanksgiving offering ka pa. In-expand ng Panginoon nito. Bakit? Because you are generous in your giving. Now, the tenth remained a baseline, but the Spirit empowered believers to exceed it joyfully. Alam mo kung lahat tayo masaya nagbibigay, maliit o malaki yan, napakasaya ng church natin. Kaya nga pagbibigay, hindi lang nila ginagawa ng kusang loob, kundi masaya silang nagbibigay. Eh wala namang sapilitan dito magbigay eh. Meron bang sinabihan si pastor dito minsan, Brad, wala kang brown envelope ha? May pangyayaring ganun na ba rito sa church? May nagtatanong lang, Pastor, saan yung, kanina may nagtanong sa akin, Pastor, saan po yung ganun? So, alam ko na yung ganun. Diba? Sabi ko, dyan, sa may gilid dyan. Si brother natin, nagtanong nun eh. Diba? Man. Sabi ko dyan, pero never ako nag-ask sa inyo, Brad, meron ka na bang brown envelope? Meron ka bang offering ngayon? Never. Bakit? Hindi lang willingly, but joyfully mong ginagawa sa Diyos yan. Amen? Ay, bakit? Sa New Testament, sobra yung kanilang binigay para sa Panginoon. Kaya pinagpala din sila sa kanilang gawain.
Now listen, mas marami kang ibinibigay, mas masaya kang nagbibigay. Yung mga konti lang. Hindi ko sinasabing maliit lang. What I'm trying to say is, meron ka, pero konti yung binibigay mo. Pero yung meron ka, tapos madami kang ibinibigay. Yun yung masayang nagbibigay. Meron ang nagbibigay, hindi lang sa Panginoon, sa kapwa natin. Merong nagbibigay minsan, yung bang nagbigay ka pero ikaw na yung nawalan. Kasi binigay mo ito sa Kanya. Okay lang yan. Naranasan niyo ba yun? Amen. Ako minsan sa mga anak ko, pag nagbibigay siya, minsan parang sa mga classmate nila, minsan parang gusto kong magalit eh. Bakit kailangan mo magbigay sa kanila? Bakit sila yung nag-offer? Diba? One time, nabasa ko yung chat ni Ading eh. Chat niya sa mga classmate niya, sinong gustong magpa-print? Pambira, buong klase to. Di ba? Gusto ko siyang pagsabihan na, bakit ino-offer mo na mag-print ka at, bakit di sila bumili? Di ba? Pero napagtanto ko, sabi ko, okay lang yan. At least natutong, kahit sa maliit na bagay, natuto yung anak ko magbigay. Kaya mas maraming ibinibigay, mas masaya kang nagbibigay. So, number 6, tithing after apostolic age. Tapos ng mga apostles. Apostolic age eh. During the apostolic, after the apostolic, di ba? Historical Christian practice. So, kay Kristo, sa early church, and after the apostle, which is called, eto na yung pagkatapos na ng mga apostles, historically, pinapractice pa rin nila yung tithing. Now look at number 1, the early church fathers. Sino to yung mga early church fathers? Now, yung mga writers like Irenaeus, Cyprian, and Origen spoke of tithing as a continued Christian duty rooted in the Old Testament pattern. So, ibig sabihin, nagpatuloy, hindi tinigil pa rin. Kayo mga naniniwala na tapos na yung tithing, sila ang tumigil. Pero ang Biblia, hindi pinatigil. Amen? Or otherwise, ikaw ang tumigil na. Ikaw na lang yung tumigil mag-isa. Amen? Now look at number 2, the medieval church. So yung medieval church, di ba? So, sa history kasi ng Christianity, so after the apostles, nagkaroon ng mga reformers, mga Protestants, dun sa number 3 din ito eh. Mga Protestant. So yung Catholic then, during those days, historically, so tithing became a formalized system. So naging formal ang pagtitithes nung unang panahon. Anong dahilan? Supporting the clergy. Not only the priest, not only the pope. So ginagamit din ito nung panahon nila. At yung mga churches na ito, even the Protestant, ginagamit na ito para pang support sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi lang ito ginagamit sa needs ng church, sa mga mission, sa mga mahihirap, community needs. Kaya nga tayo, kung mayaman ang simbahan natin at patuloy tayo magbibigay, we can help our community.
So magkakaroon tayo ng medical missions, magkakaroon tayo ng mga ayuda sa kanila. So ginagamit nila yun nung unang panahon para ma-preach yung gospel. Kaya kung meron tayong pera, yung church natin ngayon, halimbawa, kung sino yung mahihirap din sa komunidad, pwede natin silang tulungan. Bigyan natin ng Noche Buena Pack. Magbigay tayo ng bigas sa mga nangangailangan. Bakit? Upang maging maganda ang testimony ng ating church. Let us remember that the giving is not only for the pastor, but for the church needs. And look at the Protestant reformers. Letter C. Reformers like Luther and John Calvin taught that Christians should support the ministry faithfully and honor the biblical principle of the tithes. Even the reformers, sila Martin Luther, sino pa? Sila John Calvin, and sila John Huss, and any reformers na ito mga kapatid nung unang panahon. So sinusuportahan nila at prinsipyo ito ng churches noon, nung panahon nila Martin Luther, na kailangan magbigay ng tithes. And across the century, diba? Bakit? Naniniwala sila na ang tithing is a biblical principle to honor God. Now, Christians recognize tithing as a biblical and historical means of honoring God and supporting His work. Folks, listen. Kung ma-open ka sa pagbibigay, it's up to you. But it's not. Hindi ito yung itinuro ng Panginoon na masasaktan ka. Itinuro ito para mapabuti ka. Kaya mga young people, ngayon pa lang, matuto ka na magbigay sa Panginoon. Mga parents, turuan natin sila magbigay. At binigyan mo ng baon yan, o yung tithes mo, o yung offering mo. Kaya nga dito sa church covenant natin, lahat ito biblical yung sa church covenant natin. Eh, sabi nga rito, ano ba yung number 2? Sabi rito, verse, number 7, Roman numeral number 2, verse 7, ipinapangako ko magbibigay ng masaya sa aking ikapo, regular at may sakripisyo, para sa gawain ng iglesia, sa mga nangangailangan at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya kung decided ka talaga na ikaw ay member ng church, gagawin mo ito. And last, but not the least, so tithing in the modern church, in our days, it's what? Is a test of faith and priority. Amen? Sino na yung priority mo ngayon? I remember one time, nung natutunan ko ang pagbibigay, nung nasa Bible school ako. Sa Bible school kasi namin, living by faith talaga kami ron. Kinukwento ko nga sa inyo parate, ultimo sabon, pinagpipray namin. Lord, bigyan niyo po kami ng sabon, wala kaming panlaba ngayon. Amen. Ultimo yung pandesal, nagpipray namin. Kasi living by faith eh. And one day, meron akong 10 pesos sa bulsa ko. Ang Bible student nung panahon namin nun, pag meron kang 10 pesos, malaking bagay yun. Ngayon, ang 10 pesos,
Sa mga estudyante, wala na. Sa amin, 10 pesos nun. Eto, 10 pesos. Malaking bagay sa amin. Bakit? Kasi yung 10 pesos ko nun, pambili ko ng sabon. Pambili ko ng, yung bar pa yung sabon namin nun eh. Hindi pa kami gumagamit ng powder nun eh. Kaya Sunday, giving namin. Giving na sa church. Tapos ang preaching, the widow of Saripad. Nagtataling isip at puso ko, Lord, pag binigay ko yung 10 piso ko, Lord, wala na akong pambiling sabon. Paano ako makakapaglaba? Wala akong susuotin. So palapit na yung offering bag sa amin, palapit na yung offering bag sa akin. Pero nakatayo lang akong ganon. Nag-aagaw yung aking isip at puso. So how much is 10 pesos? And the Lord convict me to give. So you give. Binigay ko yun. Pikit mata kong binigay yung 10 piso. Hindi naman masama yung loob ko. Sabihin, Lord, bahala ka na po. Ikaw po magbigay sa akin ng sabon panlaba. Binigay ko yung 10 pesos. After kong magbigay, kaya masaya na ako. At least nabigay ko, Lord, salamat, nabigay ko. Saya ko magbigay. 10 pesos lang yun, ha? Pero mo, 10 pesos, saya ko magbigay. And after the church, kumustahan yan eh. Kasi malaking church din sa Cebu eh. Kumustahan, may mga kilala ka, iba, hindi mo nakilala talaga, sobrang dami. May lumapit sa akin. Sabi niya, Brother Sam, oh Brad, ganyan, kwentuhan. Tapos bigla niya akong kinumusta. Pag kumusta niya sa akin, oops, sabi ko, kakaibang kamay ito. Hindi naman kalyo to eh. Kasi kung kalyo to, ibang klaseng kalyo to. Napakakapal naman ang kalyo nito. Habang nag-uusap kami, sinasalat-salat ko. Diba? Kasi kahit paano nung unbeliever ako, marunong akong magmadyong eh. Diba? So sabi ko, papel to. Diba? Eh, ang pinakamaliit na papel nung panahon namin. Pero ang naabutan kong papel noon, 2 piso. Sino nakaabot ng 2 pisong papel? Ang kulay buto tayo, no? Diba? Naabutan niyo 2 pisong papel? 2 pisong papel, 5 pisong papel, 10 pisong papel. Yung iba hindi na nakaka-relate sa inyo. Sino nakaabot nun? Mga ganong klaseng papel. 2 pisong papel. Naabutan mo, Grace? Okay? O si tatay, may 10 pisong papel. Diba? Hindi ko na naabutan yung pisong papel. Sobrang tanda ko na nun. Ayun, 10 pisong papel. Ayun, no? Yeah. Okay? Now, here is the story. Habang kinakamayan niya ako, sabi niya, Brad, maraming salamat sa iyo. Nabibless ako sa buhay mo, ganito, ganyan, ganyan. Walang ano man yung Brad. Biyaya ng Panginoon yan, ganyan. Pagkaalis ko, hindi ko tinignan. Salamat dito, Brad, blessing to. Okay yan, kaya, sabi niya. Ginamit lang ako ng Panginoon. Pinulis ako agad, hindi ko tinignan. Pero habang lumalakad ako, tinitignan kong ganun. Pinipinahan ko eh. Sugarol ako nung sugarol ako nung bata ako eh. Pinipinahan ko. Uy, sabi ko, kulay violet. Diba? So to make the long story short, yung 10 pesos ko, naging 100. Sabi ko, Lord, hindi lang sabon ang binigay mo. May pangkape pa, pang tinapay pa ako, Panginoon. You know how God is good? Tapos pagdating mo sa pagbibigay, nagiging kuripot ka sa Panginoon. Now, lagi ko sinasabi sa sarili ko, Lord, okay na yung kaligtasan ko yan, Panginoon. Okay na yung kaligtasan ko, Lord. Kahit di mo na ako bigyan, kahit di mo na ako pakainin, Lord, okay na yung kaligtasan ko. Pero bakit may mga pagkakataon, mas pinagpapala tayo ng Panginoon?
Kaya dami nating reklamo sa buhay natin tayong Kristyano. Alam mo, kahit mahirap kang Kristyano, ligtas ka, milagro na ng Panginoon, okay na yan. Alam mo, binibigay ng Panginoon sa atin ngayon, yung material and financial blessing. Look at this. Makinig kayo. That is only incentive ng Panginoon sa atin. Amen? Enjoy every blessings. Now today, tithing continues as a spiritual discipline rooted in what? Scripture, history, covenant practice, church traditions. And it remains a what? A consistent way of God's people support. Next, please. Okay. Ano makikita natin dyan? Okay? Number 1 is, paano natin sinusuportahan yung mga missions, ministers, worship, evangelism, discipleship, compassion ministry? Through our giving. Amen? So, magkakaroon ba tayo ng ministering ganito kung wala tayong pera? Alam mo, minsan pinagtatawanan tayo eh. Bakit? Pambira, ang taas ng building niyo, ang taas niyo, di ba? Yung mga pastor pupunta rito, grabe naman to, wala ka man nakakita ng ito. Ito yung binigay ng Panginoon. Pero pagpasok nila ng simbahan, wow, ganda ng simbahan mo. Kasi ang prayer ko noon, lagi ko sinasabi sa inyo, our church must be a monument of faith. Sabi ko nga balang araw, Lord, titingalain kami. Diba? Nasa baba ka pa lang, talagang tumitingala ka na. Ang taas ha. Diba? Diba? Alam nila nanay yan kung paano kami nag-start ng church. Yung mga nauna na rito, kung paano kami nag-start ng church. Wala akong may pagmamalaki sa Panginoon at walang tao na mapiplease dito, mga kapatid. Hindi kami kumuha ng support, walang support ang simbahan na ito sa ibang bansa. It's through your giving. Through your first fruit giving. Our first fruit, mga kapatid, malaking bagay yan sa ministry natin. Now, as I close, from Abraham to the early church, from Israel to today, tithing has always been, number 1, an act of worship, a declaration of God's ownership, a commitment to God's missions. Ano pa? A reflection of what? Of faith and a spiritual discipline with historical continuity. The question is, will you honor God with your first and best? Amen? Pag nagbigay ka sa Diyos, hindi ka may scam. Amen? I heard last night sa wife ko, hindi ko alam kung totoo yun si Sir Marilyn. Na-scam. Tayong mga Kristyano, huwag tayong maniniwala doon. Pero may 20,000 mo, pag nagbigay ka ng 20,000, magiging 80,000. Sino ba naman tao bigyan mo ko ng 20,000, bibigyan kita ng 80,000. Talaga? Oo, ikaw naman, may pagkaengot ka. Pinigay mo nga.
listen, hindi ko masisisi minsan ng tao. Bakit? Kasi gusto natin kumita. Lahat ng paraan gagawin natin. Pero look at this. Be wise like a serpent and harmless like a dove. And God gave us always a lesson in our life. Amen? Pero pag nagbigay ka sa Diyos, hindi scam yan. Ibabalik ng Panginoon sa iyo. Not only here, but there. The problem in tithing is not the tithe itself, but the giver's heart. Hindi problema ang tithing. Hindi problema ang tithe. Ang problema, ikaw. Kung tinatanong mo ang tithing, bakit kailangang ibigay? Pag ang isang Kristiyano'y nagtatanong, bakit kailangan mag-tithe? May mali sa puso mo. Huwag ka magbigay. That is a simple. Hindi ka naman pinipilit ng Diyos eh. Ang gusto lang ng Diyos, gusto niyang sumunod ka. Kung ayaw mo mag-tithe, ayaw magbigay. Hindi naman mawawala ng Panginoon pag di ka nagbigay. Ang tanong, kailangan ba ng Diyos ng pera mo? Hindi. Eh ba't niya ginagamit ng pera? Kasi, yan yung pagsunod mo sa Kanya. Pag hindi ka ba magbigay, mababawasan ng pagka-Diyos ng Diyos? Hindi. Ngayon, ang tanong, pag hindi ka nagbigay, sinong mawawalan? Ikaw. Antayin mo kung paano ka mawalan. Hindi yung sakit, hindi yung karoon ka ng sakit, di ba? Karoon ka ng cancer, nagtatides, doon ka magbigay mo doon sa chemotherapy. Di ba? Now, all of this, sinasabi ko sa inyo ito, bakit? There is always blessings in giving. Historically and biblically, tithing is honoring God. That's it, honor God. Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, matutong magbigay ng tama, masaya, at hindi napipilitan. That's it. I don't care if you don't give. What I care is myself. I give to God. Kaya lang, huwag kang mag-expect na magiging maayos parati at mabilis ang pag-usap natin. If all of us give 100% ng mga members nagbibigay faithfully, hindi ganito ang church natin. As I said. But if we give faithfully, iba ang simbahan natin. At hindi, sasabihin ko sa inyo, iba rin ang pamumuhay ng mga membro. Hindi ganyan. Amen? Makikita natin, Pastor, bless mo nga yung bahay ko. Bakit? Kasi, pagawa kami ng bahay eh. Hindi, Pastor, bless mo nga yung bahay ko. Bakit? Yung mga demonyo. Yung mga espiritu. Diba? Diba? Pero, Pastor, bless mo nga yung namin. Diba nakakatuwa? Pastor, sa opening ng business namin huwag kayong mawawala kasi kayo po yung magiging blessed doon. Ay, yung mag-blessing doon. Amen? Hindi yung, Pastor, na-bankrupt kami. Pastor, yung sasakyan namin, I'm telling this, bakit? Bakit? Kasi, may tunay na pagpapala. Ang pinaka-pagpapala natin is spiritual talaga. Pero yung material niyan, so it turned to spirituality. Pag nakita mo yung financial blessing, pag nakita mo yung material blessing, listen to this, makikita mo yung spiritual niyan. Lord, sino nakikita mo dyan parati? Lord, ikaw ang nagbigay nito.
you always honor God. Nakita mo yung bahay mo na bago, Lord, ikaw po yung nagbigay nito. Nakita mo yung sasakyan mo, Lord, ikaw ang nagbigay nito. Diba? Lord, lahat ng ito, Lord, sa iyo, Panginoon. Amen? Are you listening? Hindi yung nakita mo yung bahay mo, Lord, maiilit na ho. Diba? But let us be faithful to God. Amen?